Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong nakuha dito na isang video kung saan merong IQ interview si Luke Espiritu sa isang channel, ang channel na One News PH. Ang programa ay Politika All the Way. At dito ay nabanggit nila na tatakbo daw si Bongo pagka-presidente sa 2028 na kalaban niya mismo ang kanyang kaibigan na si VP Sara. Dahil ika nga ay walang kaibigan sa politika. Kaya ito atin muna panuorin ang video courtesy sa atin ng One News PH. We should come back, Tony Luke. Ano tayo, Sen, one of these days. But I'd like to read to you some of the internet questions. Galing kay Jane Dula. Sabi niya, hanggang ngayon, Sir Luke, di pa ako naka-move on sa di mo pagpasok at pagkapanalo sa Senate. Sabihin, fans Alam mo, rin. maraming mga ganyan, Jojo A. Noong 2022, wala namang ganyan eh. Oo. Pero ngayon, meron talagang expression ng ganyan, frustration at Right. yung the electoral results na marami pa rin mga trapo ang nakapasok. So, maraming salamat sa mga suportang yan. And I know, hindi yan kulto. I'm sure. Oo. Yan ay base sa prinsipyo nila. Tsaka maraming mga bagong mga kabataan na botante ngayon. So mas sila, ang level of idealism nila for the country is medyo maganda pa. No, hindi pa sila tainted. Kasama na ako sa kabataan na yun. Oo, hindi. Mukha pa kami bata eh. Okay, from Marion Janeo naman, dapat mag-vlog na rin ang mga progressive groups. Franz Castro, Calyodi, Arlene Rosas, Sani Matule, mag-vlog na rin daw kayo. Ayan. So tama yung suggestion na yan na mag-vlog. Katulad ni Atty. Claire Castro ng PCO, dapat talaga mayroong vlog para may paglaban nyo ang mga adhikain at ma-broadcast ito ng libre sa YouTube. Di ba? Wala nang bayad eh. Noon, mag-broadcast tayo sa mga radio station ay magbabayad tayo per hour, di ba? Sa TV channel ay napakalaki ng babayaran para mag-broadcast. Sa YouTube ay libreng-libre, kaya napakaganda na platform ang YouTube, saka Facebook o kaya yung X ng Meta. Magandang mga plataforma yan na diyan tayo mag-broadcast ng libre. At hindi lang yan, kikita pa kung marami ang views, di ba? At marami ang subscribers. Kaya kung maganda ang mga adhikain ng mga politiko, ay pwedeng gumawa sila ng sariling channel sa YouTube para mismo meron silang mga followers. Katulad ni Claire Castro, ang sekretary ng Philippine Presidential Communication Office. Okay, dito ay ito, magandang question dito ng followers nitong Politika All the Way. Ito'y para kay Luke Espiritu. Atin pakinggan muli. Luke Espiritu. Atin pakinggan muli. Sen Luke o Attorney Luke. I might consider that. I might You even should, consider that. yeah. From Alan Lilium. Sir Luke Espiritu, sana isa ka po sa private prosecutors sa impeachment ni Sara Duterte. Ipanawagan ninyo. Pakalatin nyo ipaniwagan. Pwede ba yun? Is that even allowed by Lahat Congress? naman ay private prosecutor. Kahit yung mga kongresista, they are considered private prosecutors. Ito nabanggit to noon ng isang panayam din sa TV. Nabanggit itong kung pwede ba daw kukuha ng tagalabas na attorney para sa prosecution team. Pwede daw yan, pwede. Pagbutuhan lang yan ng prosecution team kung magdagdag sila ng tagalabas. Kaya kung kukunin nila si Luke Espiritu, maganda. Kasi kalaban talaga nito si VP Sara. So, pwede nilang kunin to eh. Kasi may alam din to, mataas ang IQ. Luke Espiritu, maganda pang dagdag sa prosecution team. At nagumpisa na nga magparinig si Luke Espiritu na pwede siyang maging advisor. Pwede siyang consultant ni PBBM para sa mga itong magandang programa ng Pilipinas na pasok palagi ang masa kasi naman to, mass movement leader to eh. Ito isang aktivista si Luke Espiritu, attorney din, mataas ang IQ, kaya pwede ito sa gobyerno ni PBBM na gawing consultant. Alright, patuloy tayo sa video courtesy sa atin ng One News PH, Politika All the Way. Okay. So,
Okay sa'yo yan, ha? Okay sa akin. Ganun ba? Okay O sa baka akin. pandig din ni BBM yun. Okay, BBM ha. Dami ko nag-recommendation sa Okay, iyo. from Neo Anderson, sabi nga, ang alam ko, attorney, magkaaway si Inday at si Bongo. Kaya malalaman natin yan pagdating ng trial. Sabi nga, pagdating sa politika, walang magkaibigan. Puro sariling interes lamang. Gaya ngayon na nalaman si Bongo number 1 sa botohan sa Senado, mag-iisip yan. Kasi baka siya na lang ang tuwakbong presidente at kalabanin si Inday. Ito, ako muna magbigay ng komento. Tatakbong presidente, pwede sa 2028, lalo na kapag ma-impeach si Sara, kasi hindi na pwedeng tatakbo kapag na-impeach, bawal nang tumakbo. Kahit anong opisina sa gobyerno, bawal na ang isang na-impeach na empleyado na tumakbo. Yun ang kanyang parang penalty. Ngayon, si Bongo ay number 1 senador, maraming supporters, di ba? Kaya pwedeng si Bongo ay tatakbo na presidente. Ngayon, kung hindi makulong si Sara or hindi matalo sa impeachment, ay pwedeng dalawa sila ang tatakbo niyan eh. Pwedeng dalawa sila ang tatakbo. Ngayon, kung matalo si Sara ni Bongo, di ba? Pwedeng magbago ang isipan ni Bongo. Pwedeng kumalas na siya sa tali ng mga Duterte sa kanya. Kasi ang nagkatapult naman sa kanya, ang nagtulak pa itaas ay talagang mga Duterte. Walang duda yan. Totoo yan. Pero si Bongo ay meron din niyang sariling interes na hindi pwedeng nasa shadow lang siya palagi ng mga Duterte. Hindi pwedeng anino lang siya. Kasi number 1 nga siya sa sa pagkasenador. Ibig sabihin, meron talaga siyang mga followers. Kaya ito na ang abangan natin sa 2028. Magkakaibigan, magkasama, baka magkaunsihan pa at magkakalaban. Sabi nga ng lula ko ay kung hanapin mo ang iyong kalaban, huwag kang lumayo, ay katabi mo lamang. Kaya totoo, talagang magkadikit eh. Kaya pwedeng silang dalawang maglalaban. At kung hindi, ay siguradong si Amy Marcos ang itutulak ng PDP, ng mga DDS sa pagka-presidente. Magkalaban na ito, tsaka kung sino man ang itutulak ni BBM. Kaya ito na, magulo na talaga. 2028 na election ay napakagulo niyan kapag hindi inayos ni PBBM ngayon pa lamang before magtapos ang kanyang termino, ay dapat maayos niya na, mailagay niya na kung sino ang kanyang itutulak na maging presidente for 2028. Okay, balik tayo sa panayam ni Luke Espiritu at saka ng Politika All the Way. Gusto ko talagang marinig yan. Saan na mangyari yan? Ganun, ha? Susuportahan ko talaga si Bongo. Susuportahan ko siya. Ito, kaaway mo to. Last na muna to. Marami pa eh, pero baka maubos yung host natin. From Chris Ramo, Dan Warit, sabi niya, talo na, wag na humirit pa. No. From 3.4 naging 6.4. Oo, Bakit hindi pa ako hihirit? Hindi, ang talo niya, ang taong bayan, kasi hindi ka nakapasok. Yun ang Ay, totoo yan. Yung medyo sayang din ito kasi si Luke Espiritu ay magandang rikado yan para sa Senado. Sabi ko na ay hindi masarap ang luto sa bahay kapag kulang ng rikado. Halimbawa, walang bawang, di ba? Walang sibuyas. Hindi masarap. Kaya kailangan ng hindi lahat trapo, di ba? Yung mga nandiyan na palagi ay trapo na yan, considered as traditional politician. Katulad nila Bongo, ni Bato, mga trapo na yan kasi bumalik na. Traditional na sila. Ngayon, kailangan ng bansa ng mga bagong kaisipan, mga bagong bagong utak. Yung utak na presko, utak na may ideals, utak ng kabataan. Yan ang maganda kasi may idealism pa yung may mga presko pa galing sa kolehiyo, galing sa pag-graduate. Yun yung mga talagang idealistic. Kaya yun sana ang i-elect natin, yung mga medyo bata pa kasi idealistic pa ang mga yan, at saka mabilis pa yung kumilos at mag-isip kasi bata pa nga eh. Katulad nito, Luke Espiritu, mga nasa 50 pa to eh. Tingin ko mga 55, 54 si Luke Espiritu, so pwede pa yan kaysa
buboto tayo sa mga 60 years old na. Mga mahina na yan. May mga rayuma, arthritis ng mga yan. Kaya hindi na yan makapunta sa mga lugar ng kanilang mga proyekto. Kaya kung tayo pipili ng mga kababayan, sana yung medyo maliksi pa, bata pa. Huwag yung mga hukloban na nag-wheelchair na. Hindi na yan. Wala na yan. Utak na lang yan ang gumagana. Pero yung katawan yan, puro sakit na yan. Kaya nga, umiinom ng fentanyl para mawala yung mga sakit sa katawan. Alright, so, eto. Tapusin natin ang video ng meron yatang ipapakanta si si Politika All the Way kay Luke. Pakinggan natin ang kanilang ending. Ganun ba? O, sige lang. Yan ang natin dyan. Okay. Pero okay, if there was a song that you would sing now, nasa karaoke tayo, what would you sing? Mahirap naman ng timpay yung mga Yan tanong na ang hindi ko masasagot eh. Yung Yan, dito nagtatapos ang ating episode, mga kababayan, mga ka-Golden Boy, sa tanong ni Politika All the Way kung anong magandang kanta daw ni Luke Spirito. Hindi pala kumakanta si Luke Spirito. Kahit pugutan daw siya ng ulo, hindi siya kumakanta, hindi rin sumasayaw. Kaya okay. So, pag-i-comment na lang sa inyong mga salubin, mga kababayan, mga ka-Golden Boy, talaga bang totoong magkaaway si Bongo at BP Sara sa ngayon? Kasi yun yung umiikot na chismis ngayon eh. Na hindi pala in good terms ang dalawa, si Bongo at BP Sara. Kaya pwedeng sa 2028 ay magkatunggali ang dalawang ito. Kaya naloko na, di ba? Alright, so ako'y magpaalam na maraming salamat sa mga bago pa lamang sa aking channel. Huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated at malaking tulong para sa akin at sa ating mga kababayan. Paalam at ingat ang lahat.